excited on Wednesday? Yes. That's your uniform. Hi guys! For today's video, i-discuss ko kung paano namin in-enroll yung mga anak namin dito sa school dito sa Australia. So for backstory lang, ang visa namin is 482 subsequent entrant visa, and with this visa, inaalaw nila kami na mag-work and mag-study dito sa Australia. Ang anak namin is dalawa, isang 10 and isang 17 years old. Yung 10 years old namin is nasa grade 4, and then yung 17 years old namin is nasa grade 12 naman siya. Bago kami umalis ng Pinas, ginather ko lahat ng documents na magagather ko na tingin ko importante or requirements dun sa school na papasukan nila. So, kumuha ko ng Form 137, mga certificates, and mga diplomas. And isa rin sa requirement na nakita ko or nabasa ko is yung immunization record. So, yung dalawa kong anak, meron silang immunization records from private doctor or pedia, and meron din sila sa barangay health clinics. Iyon, ginather ko lang yung documents na yun dahil alam ko importante yun kapag in-enroll sila dito sa school sa Australia. So, dito pala sa Australia, meron silang public schools, Catholic schools, and independent schools. So, kaming mag-asawa is napag-desisyon na namin i-enroll yung dalawa naming anak sa public school. Ang term dates nila is from normally late January up to December. Kasi ang summer dito sa Australia is December. And also, yung year level is nagde-depende yun sa age ng bata. So for example, yung sa 10 years old ko, grade 4 siya sa Pilipinas, pero pagdating niya dito is nasa year 5 na siya. Para malaman niyo yung school age ng anak niyo, pwede niyo siyang i-check doon sa school age calculator, doon sa Department of Education. Depende na lang kung anong state kayo. So pwede niyo i-google yung official website. Dito rin sa Australia, meron silang tinatawag na local intake area or catchment areas. Yung local intake area is para siyang boundary kung saan nakabase yung school. Kuwari ito yung school niya. Meron siyang boundary kung ano yung mga residential areas na priority nila na pwede nilang ipasok or enroll doon sa school. Pero for example, yung school na gusto nyong pasukan is nandun kayo outside ng local intake area. Pwede nyo rin namang i-try i-enroll yung anak nyo, pero hindi siya guaranteed na maipapasok dun sa school. So pwede nyo i-try but it's not guaranteed. Again, kung gusto nyo malaman kung within kayo sa local intake area ng school, i-check nyo na lang yung official website ng Department of Education. Na-approve yung visa namin, nung nag-grant kami ng visa 482, nagsa-search na ako ng mga schools, pero hindi ko ma-finalize kasi nga dahil dun sa local intake area. Kasi noong nag-approve yung visa namin, yung asawa ko is nakatira siya sa ibang area, and then yung bahay na yon or residential na yon is provided ng company, and then meron siya mga kasama niyang katrabaho niya. So, hindi namin na-finalize until nakahanap siya ng bahay na matutuluyan namin. So, 10 days before ng flight namin, dun siya nakakita ng bahay. So, iyon pa lang, dun pa lang na-finalize kung anong area kami. And then, dun na ako nakapag-research kung anong school yung pwedeng pasukan ng dalawa kong anak. So, after ng arrival namin, after ilang days, nakapag-search na ako ng school. So, meron akong tinawagan na school, and tinanong ko kung paano mag-enroll yung anak ko na 10 years old. Ang tinanong niya sa akin is, saan daw ako nakatira? So, tinanong niya sa akin yung address ko. So, binigay ko. Tapos, ang sabi niya is, i-check niya na muna daw. So, sabi niya, tatawagan niya ako. And then, hinintay ko lang yung tawag niya. And then, nung tinawagan niya ako, sinabi niya sa akin na meron kaming appointment dun sa principal ng school. I-meet namin ng ganitong time. And then, dalhin na rin namin yung mga requirements. So, ano-ano ba yung mga requirements na hiningi niya sa akin? So, yung hiningi niya sa akin requirements na dadalhin sa school is yung visa grant, and then birth certificate, and then yung immunization records, and yung nanghingi rin siya ng mga bills na naka-address sa amin or may pangalan namin with address, or kung wala pa kayong ganun na bills with address, pwede naman yung property rental agreement or yung property contract ng bahay kung saan kami nakatira. Pagpunta namin dun sa school, na-meet namin yung principal, binigay ko na rin yung requirements dun sa front office. Binigay ko sa kanya yung mga requirements, and then nag-meeting kami ng principal, kinausap niya kami, getting to know yung anak namin na i-enroll namin. And then after nun, itinur niya kami dun sa school, and pinakita niya sa amin yung mga rooms, library, yung mga playgrounds, and yung oval ground, yan, pinakita niya sa amin.
And pagbalik namin dun sa office, binigyan kami ng enrollment pack sa front office, and then pwede daw namin iuwi o fill upan yung mga forms. So ang ginawa namin is fill upan na namin doon sa school kasi para hindi na kami babalik ulit. And then after namin fill upan, in-inform ako dun sa front office at sinabi sa akin na yung immunization records is kailangan kong dalhin doon sa immunization clinic. Yun yung government immunization clinic, and then kailangan ko siyang ipa-update or para magkaroon ng immunization history statement yung anak ko. So after nun, nung napirma na namin yung enrollment pack and na-submit na namin sa kanya, bumili na rin kami ng uniform para dun sa 10-year-old namin para kasi malapit na yung pasukan niya, so pagpasok niya, naka-uniform na siya. Now, yung question is, kung libre ba yung tuition fee dito sa Australia? Yes, pag public school po dito sa Australia, in our case, libre po yung tuition fee, wala kaming binayaran. Pero meron silang voluntary contribution in case na gusto nyo mag-contribute dun sa school. Ang binayaran namin is, or ang kinontribute namin is $30 kasi parang tulong na rin dun sa school. Tapos, yung school supplies, hindi nila provided dun sa school ng anak ko. So, kami na rin yung bumili ng school supplies niya. Binigyan nila kami ng kopya ng list kung ano yung mga dapat bilhin. So, binili na lang namin yun para pagpasok niya sa school is kompleto na yung gamit niya. Sa school nga pala ng anak ko, wala silang canteen. So, pag lunchtime, pinapabaunan ko na lang siya ng lunch. Though every day meron silang provided na free breakfast sa mga bata. So it's been almost 4 months since dumating kami and nag-school na yung anak ko. So far, sobrang enjoy niya yung school. Pag sinusundo ko siya galing school, masaya siya. Wala silang assignment, hindi siya pressured, and active sila sa sports, pinaglalaro sila sa playground, and meron silang Japanese class. Nung tinanong ko siya kung gusto niya ba dun sa school nila, and ang sabi niya, love niya daw yung school nila, and everybody is nice, pati daw yung teacher. So, happy kaming mag-asawa kasi ito yung gusto naming mangyari para sa anak namin, yung magkaroon siya ng magandang education, and then at the same time is masaya siya dun sa environment kung nasa saan siya. If you're wondering bakit yung sa 10 years old lang yung dinidiscuss ko, it's because yung sa 17 years old na anak ko is iba yung process na ginawa namin ng enrollment ng sa kanya. Kasi imbis na ipasok namin siya ng grade 12, pinadiretso na namin siya ng college. So, that's for another video. So, I hope meron kayo nakuhang information dito sa video na to. And kung may questions lang kayo, just leave a comment below. And also, please subscribe to my channel. And also, please share din yung mga videos na tingin nyo makakatulong din sa iba. Yun lang. Thank you for watching. Bye!